Hello guys! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So sa video na to, i-continue natin yung ating solid geometry. And nandun na tayo sa next 3D shape natin which is yung parallelepiped. So isa siyang prism na kung saan lahat ng base including yung lateral faces ay parallelograms. So lahat yon parallelograms. Kaya nga doon ang galing yung word na parallelepiped. So, for example, this one, yung bases niya, rectangle, pati yung mga lateral faces. 'Di ba? Yun ay isa sa mga types ng ating parallelogram ay rectangle. So, pag sinabing right parallelepiped, perpendicular yung mga lateral edges natin sa base. So, meaning, for example, this one, lateral edge yan. Pag sinabi kasi natin lateral edge, it connects the vertex ng area sa taas at area sa baba. So, lateral edge yan. So, yung lateral edge, dapat perpendicular siya dito sa base natin. Dapat it forms a 90-degree angle doon. So, ganon pag right parallelepiped. Pagdating sa parts, ganun pa rin. Ito yung lateral face. Ito pa rin yung base sa taas. Ito yung base sa baba. So, ganun pa rin guys. Ganun pa rin yung mga parts. Parang sa prism lang. Tapos, meron pa rin tayong height, which is yung distance ng base sa taas at base sa baba. Tapos, kailangan perpendicular pa rin sila sa mga bases natin. So, yun at yun pa rin guys, ang mga parts natin. So, ganyan sa right parallelepiped. No? Meron din tayong tinatawag na oblique parallelepiped. Dito, kabaliktaran nung kanina, hindi na perpendicular yung ating mga lateral edges sa base. So, di ba, kitang-kita naman, ito yung ating lateral edge. Hindi na siya 90 degrees. Hindi na siya nakaka-form ng L shape. Hindi na siya pa ganyan. So, hindi na siya perpendicular. Dito sa oblique parallelepiped, lahat pa rin ng faces and bases ay parallelograms. 'Di ba? Parallelogram ang tawag dyan. Ito, rectangle. Ito, parallelogram. Rectangle. 'Di ba? So, puro mga parallelograms pa din. So, doon na tayo sa mga formulas. Meron tayong tinatawag na diagonal. Halimbawa, ito yung ating parallelepiped. 'Di ba meron tayong diagonal? Sabihin natin ito. 'Di ba ayan, diagonal 'yan. Kasi from one vertex to another na hindi niya ka-consecutive or hindi niya katabi. Pero yung diagonal na 'yan, diagonal lang 'yan ng face, ng lateral face natin. Diagonal lang 'yan nitong face na ito. So halimbawa, ito din. 'Di ba may diagonal din tayo diyan kasi kinonect niya yung vertex. Ito hindi pwede 'yan kasi adjacent 'yan. Kinonect niya diyaan sa vertex na 'yan. So diagonal ang tawag pa din do'n. Pero diagonal lang din 'yan ng isa sa mga faces natin which is yung base sa baba. Meron tayong pinaka-main diagonal kasi pagdating sa parallelepiped. Yung main diagonal ay yung segment from one vertex to the opposite vertex across the solid. So, kailangan niyang dumaan sa loob ng solid, sa loob ng solid, hindi lang sa mga faces. Kailangan niyang dumaan talaga sa loob bago niya ma-reach yung vertex. Ito yung tinatawag natin na main diagonal ng parallelepiped. So, ito yung ating mga diagonals. Meron tayong apat. So, ito yung formula ng length ng diagonal. Square root of the sum of the squares ng length, width, and height. So, ito yung length. Halimbawa, ito yung width, tapos ito yung height. So, yung length and width, usually nasa base yon. Tapos, yung height, yun yung taas nung parallelepiped natin. So, yan yung kanyang diagonal. Next naman, yung tinatawag natin na lateral area. So, yung lateral area, kagaya lang din ng mga nakaraang 3D shapes, yung gilid lang. Ayan lang siya. Hindi kasama yung top and bottom. So, kung sa lateral area, sabihin natin, ito yung length, ito yung width, ito yung height. Paano mo mahanap yung lateral area? So, kukunin mo lang yung areas ng faces, which is puro rectangle lang naman, di ba? So, halimbawa, mag-start ka muna dito. Di ba, rectangle yan? Ito yung dimensions niya, length and height. So, dalawang beses yan kasi meron din yan sa likod.
So, 2 times length times height. Tapos dito naman yung dalawa, dalawa na lang yung natitira dito. Ito yung isa na face, rectangle lang ulit yan, ano yung dimensions niya, width and height. So, ganun din dito sa kabila, width, width and height lang din siya. So, 2 times ko lang din ulit. So, ganyan lang ang lateral area. Aayusin lang natin yung dimensions dito, then kukunin mo lang lahat ng areas ng lateral faces. So, pagdating naman sa total surface area, i-add mo lang yung lahat ng areas na meron tayo. So, kung eto na yung lateral area natin, ano na lang yung kulang, which is yung top and bottom na lang. 'Di ba, eto yung height, eto yung length, eto yung width. Eto yung mafo-form na rectangle diyan. So, rectangle lang ulit with dimensions, width and length. Tapos 2 times kasi meron din sa ilalim. So, add mo lang ulit. So, advice ko guys na ganitong way nyo sana kabisaduhin yung formula ng lateral area and surface area ng parallelepiped. Kasi, minsan, hindi length, width, and height yung naming nila sa dimensions, kundi ABC. So, ayan. So, sa volume naman, para lang din siyan talagang prism guys. Kasi sa prism, yung formula natin, area ng base times height. Eh, dito, ano ba yung base natin? 'Di ba, eto yon. 'Di ba, ayan yung base natin. Tapos, eto yung width, eto yung length. So, pag multiply mo lang yung area ng base, ano ba yung area ng base? Length times width, 'di ba? Tapos i-multiply mo lang sa height. So, lahat 'to guys nanggaling lang sa prism. Ang nag-iba lang siguro dito yung diagonal. Tapos naging mas specific lang tayo dito na length times width. Kasi hindi na 'to pwede maging pentagon, hindi na siya pwede maging hexagon yung mga bases natin. Kaya in-specify na natin na length times width. So, sa cube naman tayo. Yung cube, pag sinabi nating cube, it is a special type of a parallelepiped. Kasi 'di ba sa parallelepiped, meron tayong length, width, and height. Pagdating dito sa cube, lahat ng yon dapat equal. So, sa cube, equal yung length, equal yung width, at equal yung height. So, pwede natin sabihin S na lang. So, ganun lang din siya guys. So, sa diagonal, kung lahat ng L, W, and H ay equal, pwede natin gawing S na lang lahat 'to. Tapos mag-a-add lang 'tong tatlong S squared. So, magiging 3S squared. Tapos itong S square root, i-distribute mo siya sa dalawa, square root of 3. Tapos, square root ng S squared or S. So, lahat 'to guys, dun lang din nanggaling. So, dito naman sa lateral area, since magiging S na lang 'to, so 2S squared na 'to. Tapos dun din sa kabila, tas add mo lang. So, sa total surface area naman, magiging 4S squared lang 'to, tas another 2S squared. So, magiging 6S squared. So, pagdating naman sa volume, lahat 'to S, so bali S cube, 'di ba? So, apply natin ngayon sa problem solving. So, problem number 1, a two-story house is 20 feet high. The sides of the house are 28 feet long. The front and back are each 16 feet long. A gallon of paint will cover 440 square feet. How many gallons are needed to paint the whole house? So, drawing muna natin. So, ito yung height niya. So, ito yung mga sides natin, front and back. So, doon muna tayo sa front and back. So, 16 feet yung haba niya. Tapos, 20 feet yung taas. Then, yung mga sides niya daw, 28. Yan yung kanyang dimensions. Ngayon, ang tinatanong, meron daw tayong gallon of paint. So, for example, ito yung bucket. Meron tayong, so, for example, isang bucket daw kaya mag-cover ng 440 feet squared. 1 gallon. So, ang tinatanong, how many gallons are needed to paint the whole house? So, gaano karaming 440 feet squared yung kailangan natin para ma-cover natin or mapinturahan natin yung whole house. So, pag magpipintura ba tayo ng bahay, anong kino-cover natin? 'Di ba eto lang naman, yung mga lateral faces natin.
Kasi pipinturan mo pa ba yung ilalim? Hindi, 'di ba? Kasi nasa lupa na 'yan, eh. Tapos pipinturan pa ba 'tong taas? Hindi na, kasi bubong na 'yan, 'di ba? So, yung pipinturahan mo lang ay yung mga gilid. So, para mahanap natin kung ilang 440 feet squared yung equivalent ng lateral faces na yon, yung kung saan magpipintura tayo, kailangan nating makuha yung area or yung lateral area in total. So, sa lateral area, kukunin mo lang naman yung area ng lahat ng sides, 'di ba? So, dito muna tayo sa front, 16 times 20. So, yun din yung area sa likod, 'di ba? So, 16 by 20. Tapos yung gilid, 28 yan, tas 20. Then dito, 28 times 20 din. So, 1760 or 1,760 feet squared. So, para ma-determine natin kung ilang 440 feet squared ang kailangan natin, i-divide natin sa 1,760 para malaman natin kung ilang 440 feet squared ang meron dyan. So, meron tayong apat na 440 feet squared sa isang 1,760. So, meaning, dahil yung isang 440 feet squared ay isang galon ng equivalent na paint, so kailangan natin ng 4 na gallons of paint para ma-cover niya yung total area na 1,760 feet squared, which is the lateral area ng ating house. So, yung sagot natin ay letter B. So, next problem, find the length of the diagonal of a parallelepiped of dimensions 6 by 8 by 10. Formula ng diagonal, ayan na siya, di ba? So, magmamatter pa ba kung sino si length, sino si width, at sino si height? Hindi na, di ba? Kasi ang addition naman is commutative. So, kahit magkabali-baliktad tong mga to, okay lang. So, hindi natin kailangan i-figure out sino si length, width, and height dyan. I-plug na lang natin doon or i-substitute na lang natin sa formula. So, 10 square root of 2. So, next, so meron tayong 3 cubes of copper. So, may iba-iba silang edge, di ba? Ang gagawin mo, i-melt mo muna to, yung tatlo. Ito yung 6, yung edge. Ito yung 8, ito yung 10. So, cube yan, meaning lahat ng dimensions ay equal. So, ang gagawin mo daw, tutunawin mo daw itong tatlo. So, pag tinunaw mo yan, tapos pinagsama-sama mo, ayan na itsura niya, di ba? Ano yung equal dito at saka sa tatlong to? Pag tinunaw mo siya, halimbawa tinunaw mo din 'to, inisa-isa muna natin. Ano yung equal nung cube na siya at saka nung tinunaw mo siya? 'Di ba equal lang yung space na ino-occupy niya? Kasi kung magiging flat man 'yan, mag-e-extend 'yan dito. As long as the space or the volume is the same. So, dito sa 8, pagka tinunaw mo siya, same din yung volume niya. Kung magfa-flat man siya, mag-e-extend man 'yan sa gilid kasi kailangan nare-retain niya yung space na na-o-occupy niya. Then, dito rin sa 10, ganun din. Pagka tinunaw mo yan, same pa rin yung volume niya. Ngayon, pag pinag-add natin yung tatlo, eto sila. So, ano yung magiging same? Magiging same yung volume. Pagka hinulma mo na to at ginawa mo na siya ulit na pa-cube, ano yung same sa kanila? Volume pa rin, di ba? Kasi wala ka namang idadagdag, wala ka namang ibabawas pag hinulma mo siya eh. So, dapat pareho pa din ng volume or space. So, dito concern ka sa volume. Kailangan mong malaman yung volume. So, ang gagawin natin, i-add muna natin lahat ng volume ng bawat isang to. Then, yung panibagong cube, yung volume niya ay equal sa sum ng volumes ng bawat cube nung hati-hati pa siya. So, volume 1 muna. Formula ng volume ay S cube lang. So, 6 cube. 216. So, volume number 2 naman. S cube pa din. 8 cube.
512. Then, volume number 3, S cube pa din. So, 1,000. So, add natin lahat to get the total volume. So, meron tayong 1728. So, eto na din yon yung V total. So, ngayon, sa ating final cube, kailangan nating malaman yung side, di ba? So, reverse yung process natin dito. Kasi given tayo ng volume, ang gusto nating malaman ay yung S. So, eto, given to, 1728. Hanapin daw natin yung S, value ni S. So, cube root natin. So, cube root or raised to 1/3. So, 12. So, ito yung ating answer. Ay, sorry. Ang hinahanap pala guys, diagonal, ano? So, ano ba ang formula ng diagonal? Square root of 3 times S. Ganyan sa cube, di ba? So, mumultiply mo pa to ng square root of 3. Meron tayong 20.78. Or yung letter C. Ayan. So, ayan guys. Yun yung ating parallelepiped and yung cube. So, sana marami kayo natutunan guys. Don't forget to like and subscribe. And see you sa next video.